So, hello! Good evening mga kapatid. Welcome po ulit dito po sa ating Abang Channel, no? Kaabag sa simbahan natin ito po ang inyong abang lingkod, si Brother John Ray. So, sa gabi pong ito ay meron po tayong pag-uusapan, no, na isa pong dalagita. Hindi natin alam kung may asawa na ba siya or dalagita pa, no? Pero sa tingin ko dalaga pa yon, na nagpahayag dito sa social media about sa kanyang paniniwala sa relihiyon, no? So, nung nakaraan, atin pong sinagot ang kanya pong mga sinabi na wala daw relihiyong makapagligtas. So, isa po tayo sa nagbigay ng opinyon at ang video po na yon, no, sa pagsagot natin sa kanya, umabot po ng 9,000 views. Umabot ng 9,000 views. And then, after ilang araw, naglabas siya ng statement, mga kapatid, no? Nagpakilala siya kasi after pala nung video na nirelease niya, maraming nag-message sa kanya. Inuligsa din siya, born again daw siya, ganito, ganon. So, nagpakilala siya sa kanyang kinabibilangan, no, na simbahan, na kung saan nasabi niya na hindi pa ako born again, ako po ay isang tubong Katoliko, sabi niya, no? At hindi daw niya ninanais na lumipat pa sa ibang simbahan, no? Kasi hindi nga siya naniniwala na mayroong relihiyon na makapagligtas. Yan, so even ang Katoliko hindi niya pinaniniwalaan, no, na makaliligtas sa kanya. Dahil personal ano lang daw, relasyon natin sa Diyos ang makapagliligtas. So yun po ating nakita, no? So well, mamaya play ko naman din yung kanyang sinabi, mga kapatid, para makita nyo din, ano? Nakabisaya yun, itatagalog ko, mga kapatid, no? So yun nga, at then meron pa siyang binasa na isa pang aklat, no, ni Santiago, na kung saan para sa kanya yung religion daw is ikaw mismo. Kasi yun daw ang relihiyon ay dapat gumagawa daw, no, ng mga kabutihan. Yan, so ang relihiyon daw ikaw mismo. Pero sabi niya hindi makakapagligtas ang relihiyon. So meron na pong kontrahan sa kanya pong mga pagpapaliwanag, no? At syempre tayo bilang isang Katoliko, na malaman natin na isa siyang Katoliko, siyempre masasaktan tayo, no? Kasi kitang-kita na salat siya sa kaalaman, pero pinipilit niyang mangaral. Babae pa naman, mga kapatid. Okay? So yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa gabing ito. Matapos lamang po ang isang paalala. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante, salungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalantad. Bag sauce simbahan. Okay, sa mga bago pa lamang po, ano, sa atin pong programa, sa akin pong channel, ito po, no, ang inyo pong abang lingkod, si Brother John Ray, at co-host po ng programang Punto por Punto. At ganito po ang atin pong ginagawa, no, kapag mayroon po tayong ekstrang oras, nagla-live din po tayo, no, nagpapaliwanag at nagpapahayag po ng katotohanan at ang katuruan po ng simbahan. So hinihikayat ko po kayo na i-like at i-share po yung atin pong mga video na in-upload, at syempre itong live din po natin
online mga kapatid, no? At wag na rin po ninyong kalimutan na mag-subscribe para po sa ikalalago pa po ng ating ministry, at pakihit na po ang notification bell para palagi po kayong updated every time po na iiri tayo dito sa YouTube or mag-upload po ako ng bagong video para po sa ikatututo ng karamihan. So maraming salamat mga kapatid, at naway marami kayong matutunan, no, sa topic po natin sa gabi po na ito. So mga kaabag, no, mahiwaga po talaga ang salita ng Diyos, no. Kung sabaga, alam talaga ng Diyos ano yung mga kinakailangang malaman ng tao, no, when it regards to pangangaral sa salita ng Diyos, no, na kanya pong ipinasulat sa kanyang mga apostol, no, particularly po sa topic po natin ngayon ng isa pong dalagita, no, isang babae na isa pa namang kapatiran, isang Katoliko, na kung saan nasabi niya sa kanyang vlog na hindi siya naniniwala, no, na mayroong relihiyon na makakapagligtas, no, despite po yan na siya ay isa pong binyagang Katoliko mga kapatid, no. So kaya ko nasabi na mahiwaga talaga ang salita ng Diyos, no. Kung sabaga, nagbigay na siya ng babala, no, lalong-lalo na sa mga babae. So basahin muna natin ang talata kung saan binabalaan ni St. Paul, no, na tumahimik ang mga kababaihan pagdating sa pangangaral, lalong-lalo na, no, sa pagtuligsa sa inang simbahan. No. Dito po sa 1 Timoteo 2:9-10, ito po ang paalala ni San Pablo mga kapatid. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagpapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. So ito po ang pinakamalinaw na role ng isang babae sa loob po ng iglesia mga kapatid, no. Hindi pinahihintulutan ni San Pablo na pangunahan ng isang babae ang mga namumuno sa iglesia mga kapatid. Gusto nga niya pasakop ang babae sa iglesia ay hindi pangunahan, hindi upang siraan o turuan mismo ang iglesia. Nangyari kasi dito sa ating kapatid, no, na tinawag ko po itong Ate Ganda kasi maganda naman talaga siya. Noong una niyang video, yun nga, no, nagpakalat siya ng isang doktrina na labag sa kanyang paniniwala at pananampalataya kasi isa siyang binyagang Katoliko. Na para sa kanya, walang relihiyon na makakapagligtas. Kung saan kontra po yan sa turo ng simbahan. Kasi ang turo nga ng simbahan outside of the Catholic Church, there is no salvation. Di ba? Pero iba po ang kanyang turo. Hindi na siya nagpapasakop sa turo ng simbahan. Pagkos tinuligsa pa niya ang simbahan na hindi daw makakapagligtas, mga kapatid. Kaya sinagot natin siya. At doon sa kanya pong ikalawa at ikatlong video, nagpapaliwanag siya na hindi siya isang born again, kundi isa po siyang Katoliko. Atin na lamang pong pakinggan ang kanya pong pagpapaliwanag, mga kapatid.
Bisaya po ito pero tatagalogin ko po para sa inyo mga kapatid. Okay, so ako rin pasabton katong mga kaigsuunan na to nga gatuo nga usa ako ka born again. Okay, so sa mga wala na kailan ako diha, sa mga followers nako diha nga nakakita sa ako ang mga pag-spread diri og mga pulong nila nga kay ang kasagaran manggod nga mag-spread diri og kanang mga pulong sa Ginoo mga ubang religion dili Katolik kay mostly ang mga Katolik like gasimba lang inana ba pero dili man tanan na mga Katolik nga spread sila dira pero kasagaran jud ang mga laing religion like mga pastor inana. So ako naalaan ko nga born again or napoy gatuo nga usa ako ka pastora dili usa ako ka Katoliko. Binunya Yan po no. Post ko muna, ayon po sa kanya, kaya siya nag-follow up ng another video kasi napagkamalan daw siya na born again, napagkamalan pa siya na pastora, no? Kasi karamihan daw kasi ng mga nangangaral sa social media hindi daw Katoliko. Although meron naman daw na mga Katolikong nagpapahayag din sa social media, pero karamihan daw talaga ng Katoliko hanggang simba lang talaga, walang pakialam halos sa salita ng Diyos, no? Kaya sabi niya siya daw ay napagkakamalang pastora or born again. At sabi niya hindi po, no? Ako po ay isang tunay at ganap na Katoliko. So yun po ang kanyang revelasyon sa kanya pong pananampalataya mga kapatid, no? Si Ate Ganda ay isang ganap na Katoliko. So pakinggan pa natin ang kanyang mga sinasabi. Sa ako wala may relihiyon good, wala ko'y relihiyon nga gi palabi nga mao jud akong gituuhan nga makaluwas ako o para sa So wala daw siyang kinikilala na isang relihiyon na makakapagligtas sa kanya. Okay? So despite po sa kanyang pagiging Katoliko, no? Naniniwala siya na wala ni isang relihiyon. Kasali na dyan yung kanyang kinagisnan na pananampalataya na makakapagligtas sa kanya. So yun po kanyang sinabi. Dili na po na ako kinahanglan nga mobalin pa kog laing relihiyon. At hindi na daw niya kinakailangan na lumipat pa sa ibang relihiyon. Okay? Tungod kay nakabalo ko nga ang relihiyon dili na mao'y makaluwas sa ato kundi dahil alam niya na ang relihiyon o religion ay hindi ang makakapagligtas daw sa tao. Kaya no need din niyang maglipat-lipat pa ng simbahan o relihiyon dahil hindi daw yan ang makakapagligtas sa kanya, kundi ang kanyang sarili lamang. Even the Catholic Church na kanyang kinalakihan, kinagisnan ay hindi daw makakapagligtas sa kanya mga kapatid. ang ato ang pagtuo sa Ginoo. Kanang born again, dili lang na siya usa ka religion. Born again, it means usa na kakabag-ong binuhat kung imong gibiyaan ang imong mga kasalanan og ikaw gahinulsol na, gihugasan na sa Ginoo ang imong mga sala. Yun, so, well, sa kanyang sinabi, meron siyang half-truth na sinabi no na sa kanya daw kasi ang pagiging born again is not talk about you na nagpasakop sa isang samahan na ang pangalan ni born again. Hindi daw po ganun ang diwa ng born again para sa kanya. Sa kanya daw po ang born again ay isa ka ng bagong nilalang ng Diyos, no, dahil sa pagtalikod mo sa iyong kasalanan at tinanggap mo ang Diyos sa iyong buhay at hinugasan ka na ng banal na espiritu. Yun daw po ang born again para sa kanya. Half-truth po yun. Kasi totoo naman no, na ang born again ay ginawa ka ng bagong nilalang ng Diyos. Pero kung sabihin mo ginawa ka ng bagong nilalang dahil sa because of your repentance, because of your pagtalikod sa kasalanan, paglapit sa Diyos, born again ka na, hindi po ganun. Dahil ang born again po na tinuturo sa banal na kasulatan, yun pong paglapit mo sa simbahan, no? Pagpananampalataya mo sa katuruan ng simbahan, kaya ka bininyagan. So magiging ganap ang iyong pagiging born again kapag nabinyagan ka mga kapatid, hindi lang dahil sa pagtalikod mo sa iyong kasalanan. So yun po ang essence ng born again, no? John 3:3 to 6 and Titus 3:5. Na hinugasan kayo, no, ng banal na espiritu sa tubig
at kayo ipinanganak ng muli. So yan po ang konteksto ng born again. Hindi po sa ano lang, pagtalikod mo sa kasalanan tapos hinugasan ka na agad ng Diyos. No, hindi po ganun. No? Mayroon pong seremonyas na ginagawa ang simbahan para maging bagong nilalang ka or magiging anak ka ng Diyos or ma-born again ka. Yan po ang pagbibinyag. So tama naman po yung sinabi niya, yun nga lang half-truth. So kailangan kasi ng tao yung whole truth, not the half one, mga kapatid. Para maunawaan nating maigi, no? Ang pagiging born again, no? Yun po yung pagbinyag sa iyo. Doon po kasi nagiging kaisa tayo kay Kristo. No, tulad ni Kristo na siya po ay namatay at muling nabuhay, tayo din po, no? Namatay tayo sa kasalanan nung nabinyagan tayo, nakipagkaisa tayo kay Panginoong Jesucristo. At kasabay din natin siyang magiging katulad din tayo sa Kanya pala na mabubuhay namang muli. So yun po ang essence of being born again. Hindi lang dahil sa tumalikod ka sa kasalanan tapos binurn again ka na ni God. Hindi po. No, mayroon pong ritual na ginagawa. Yun po ang bautismo. Kaya ka nagiging or kaya nagmamanifest ang pagiging born again mo through baptism or sacrament of baptism, mga kapatid. Yan po ang turo ng simbahan. So pakinggan pa natin uli ang mga sinasabi ni ate. Tol, matawag na ka og born again. Born again nga kanang gibunyagan ka sa Holy Spirit, ha. Dili born again nga gibunyagan ka sa usa ka simbahan para matawag ka nga usa ka Kristiyano nga born again. Tungod kay sabi niya, ang isang born again daw pala para sa kanya ay yung bininyagan ka ng Espiritu Santo. Okay? Hindi daw ng binyag sa isang particular na simbahan. So ibig sabihin, hindi niya kinikilala ang binyag ng simbahan. Hindi siya naniniwala na sa binyag ng simbahan ka na born again. Para sa kanya, ang pagiging born again, yung paghuhugas ng Espiritu Santo sa iyong mga kasalanan. Yun ang born again sa kanya. So, mali po yun. No? Ang born again is initiation po yan ng pagiging isang Kristiyano. At nagmamanifest po yan sa isang ritual. Yun po ang bautismo, mga kapatid. So, pagpatuloy pa natin si ate. Ang ikaw nga sa una, hindi labay na. Ug usa nakakabagong binuhat. Pinaagi sa imong paghinulsol, pagdawat sa imong kasaypanan, nga ikaw nakasala, ug nibalik ka sa Ginoo, gibiyaan tanan kasalanan, matawag na ka og born again. Ay, basin kani uban gatura sila nga ang born again, religion na jud na. Dili ha, dili. So, again, usa ako ka Catholic. Okay? So, moro to. God bless everyone. Yeah, no? So, pinagmamalaki niya talaga yung pagiging Katoliko niya. So, of course, we are proud naman talaga, no, being Catholic. Pero kung ganun tayo, nagiging ano po tayo, no, nagiging kalaban po tayo ng simbahan. Pag ganun po yung pananaw natin bilang isang Katoliko. No? Turo ng simbahan, ang pagiging born again sa pamamagitan ng binyag, no? Pero sa kanya, repent lang daw. Di po, no? Even si St. Peter, no, dito sa Gawa 2, tingnan natin na kung paano niya ipinangaral ang pagiging born again, no, sa Acts 2, no? Basahin natin na paano ipinangaral ni San Pedro, no, ang pagiging born again from chapter 2 verses 37 to 39. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Wait ha, wala. Acts 2:37 to 39. So ito po ang ating mababasa sa aklat ni San Lucas, no, ang gawa ng mga apostol. Sabi dito, nabagabag ang kanilang mga kalooban nang marinig ito. Kaya't tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, "Mga kapatid,
ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong kasalanan. So ito yung sinasabi niya, no, na magsisi at tumalikod sa kasalanan tapos born again na daw. Pero hindi po, may kasunod, no? At magbautismo. So yun po ang kasunod, mga kapatid. No? Pagsisigihan mo ang iyong kasalanan, talikuran mo ang iyong mga kasalanan, at magpabautismo. Sa kanya kasi inalis niya yung bautismo eh. Kasi magsisi ka lang daw, tumalikod ka lang sa iyong kasalanan, hugasan ka na agad ng Espiritu Santo. Hindi po. No? Inseparable po yan. Sa mga taong hindi pa Kristiyano, inseparable po yan. Lalo na sa adult baptism, no? Kinakailangan niya munang manampalataya, kinakailangan niya munang tanggapin ang aral ng simbahan, pagsisihan ng kanyang mga kasalanan, talikuran ng kanyang mga kasalanan, tapos babautismuhan siya ng mga kasalanan sa kanyang mga kasalanan pala, no? Babautismuhan siya sa kanyang mga kasalanan. So yan po ang turo ng Biblia, mga kapatid, how to be born again, no? Hindi po yan pagtalikod lang tapos hugasan ka ng Espiritu Santo. Hindi po ganun, no? Pagtalikod sa kasalanan tapos huhugasan ka, no, ng tubig, simbolo ng paglilinis sa yung maitim na budhi, kaya ka nagiging born again, no? Yan po ang ipinahayag ni San Pablo sa 10:22 ng Hebreo, mga kapatid. Basahin natin, no? Yun po ang nagdadalisay sa atin, sa ating maitim na budhi, ang tubig na malinis. Basahin natin, ito po ating mababasa. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. So ito na po yung part ng pagsisisi at pananampalataya, no? Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis ang ating mga puso at hinugasan ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. So dyan po nagmamanifest ang born again, mga kapatid, no? Paglilinis sa ating puso sa pamamagitan ng paghuhugas sa dalisay na tubig sa ating mga katawan. Literal po yan. Biblia po ang nagturo niyan. No? Hindi po pwede na alisin mo yung bautismo kasi yun po ang turo mismo ni Panginoong Jesucristo dito sa Marcos 16:15-16, mga kapatid. No? Hindi lang puro pagsisisi, wala ka namang pagtanggap sa sakramento ng binyag. Hindi po pwede yun, no? Sabi ni Panginoong Jesucristo, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Pakalinaw niyan, mga kapatid. Maliligtas ang sasampalataya at mabautismuhan. So kung inaalis niya ang pagbabautismo, walang kaligtasan doon kasi hindi yun ang turo ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol. Yan po, mga kapatid. No, napakalino. Biblia po mismo ang nagsabi niya, no? Nagbabasa naman ng Biblia, bakit hindi makita? Dahil ang ating kaaway, no, ang dyablo, ang dahilan kung bakit hindi nila nakikita ang katotohanan, mga kapatid. Hindi nilang inaalis, no, yung mga dapat sana nilang matutunan sa banal na kasulatan. Okay, so yun po, no, inilatag ko lamang po sa inyo paano tayo magiging born again, no? Kasi tulong na rin ito doon kay Ate Ganda na kung sakali makita niya ang atin pong pagtatama sa kanya, sa tulong po ito ninyo, mga kaabag, no, makaabot sana ito sa kanya, makita niya na mali pala yung kanyang mga pinagsasabi, no, hindi po yun biblical, mga kapatid. So dako po tayo ngayon sa kanyang ikalawang pagpapaliwanag kung bakit hindi siya naniniwala na hindi makakapagligtas sa kanya ang simbahan, no, or ang kanyang relihiyon, dahil mayroon po kasing binanggit si San Tiago sa kanyang aklat. So pakinggan natin si Ate Ganda, mga kapatid.
sa mga kapatid natin dyan na nagtatanong kung sino daw ang paniniwalaan, ako ba o ang simbahan. Dahil doon sa post ko nung nakaraan na sinasabi ko na walang simbahan o relihiyon na makapagligtas sa atin. Kasi kahit na may simbahan tayo, individual pa din yung kaligtasan natin mga kapatid. Yun po ang punto ko. Hindi po grupo yung kaligtasan natin, kundi individual yun base sa ating mga gawa. Mga kapatid, Okay, so bago natin ipagpatuloy yung kanyang sinabi, no, i-ano lang natin, no, i-clear up lang natin na para sa kanya, no, bakit daw niya nasabi na hindi makakapagligtas ang simbahan o ang reliyon? Dahil individual daw ang kaligtasan. Totoo naman yun. Individual kasi tayo haharap sa Diyos. No? Pero hindi po yun nangangahulugan na dahil individual kang haharap at hukuman ng Diyos, hindi na makakatulong sa iyo ang relihiyon o ang simbahan. Mali po yun. No? At ang lumabas pa doon sa sinabi niya, parang nakikipag-competition siya sa simbahan. No? So, para maniwala ang mga tao sa kanya na nasa tama siya, kaya nagbasa siya ngayon ng banal na kasulatan. So, pakinggan natin ang mga talata na kanyang sinabi. Saka natin papaliwanagan si Ate Ganda, mga kapatid. nawain ninyo maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Malinaw po yun mga kapatid. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig na salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. So malinaw po yun mga kapatid. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So madalas, marami po yun sa simbahan na maraming nagsisimba at paglabas ng simbahan kinalimutan na agad yung salita ng Panginoon. So sinasabi nyo na maliligtas kayo ng simbahan na pinapasukan nyo. Kung inaakala ninyo man na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Pakinggan nyo mga kapatid. Ito pala ang tunay ang ibig sabihin ng relihiyon. Pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Ano yung sinasabi nyo na maliligtas kayo ng simbahan na itinayo nyo? Malinaw dito na ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundo. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi ba't ang sarili natin? Diba? So yun ang punto ko kung bakit ko sinasabi na walang simbahan na makakapagligtas sa atin. Kasi kahit sobrang dami pa nating nagsimba sa simbahan na yan, sabihin natin na yung simbahan na yan, itinayo para maligtas tayong lahat. Pero ang totoong relihiyon mga kapatid, yung gawa natin. Tayo yun. Diba? Kung nakikinig ka ng salita ng Panginoon at pagkatapos ay kinakalimutan mo yun, dinadaya mo na ang iyong sarili. So magagalit pa kayo sa akin? Salita po ng Panginoon yun mga kapatid.
Nakakatuwa yung kanyang mga banat, no? Hindi niya narinig siguro ang kanyang sarili na kinukontra na niya ang kanyang pahayag. Tayo yun, sabi niya, tayo ang tunay na relihiyon, hindi ang simbahan. Kahit gaano ka pa magsimba dyan, kahit sabihin mo pa na nagsisimba ka, no? Kahit pa sabihin pa daw na itinatag ang simbahan para sa iyong ikaliligtas, hindi daw mangyayari yun. Dahil ang tunay na relihiyon, ikaw daw yung iyong gawa. Yun po ang tunay na relihiyon para sa kanya. Yung gawa mo daw, yun ang relihiyon para sa kanya. So, accepting without admitting, mga kapatid, no? Accepting without admitting na accepting without admitting na yun nga ang relihiyon, yung gawa, no? Paano yan? Isinabi niya na walang relihiyong makakapagligtas. So, hindi siya maliligtas ng kanyang relihiyon, yung kanyang gawa, no? So, kinain niya ang kanyang sariling argumento. Kaya, Ate Ganda, no? Ang aking anak wait lang po ah. No? So, mga kapatid, no? Kinain niya ang kanyang sariling argumento na walang relihiyong makakapagligtas. Dahil ang tunay na relihiyon ang ating mga gawa. So therefore, hindi siya maliligtas ng kanyang gawa. Kasi walang relihiyong makakapagligtas. Kaya, mga kapatid, yun po ang reason kung bakit pinaalala na ni St. Paul na ang mga babae ay dapat tumahimik. Huwag pangaralan. Huwag pangunahan ang turo ng simbahan. No? So, Ate Ganda, isa ka pa namang Katoliko, no? Isa kang babae. No? Bago ka magbasa ng mga talata patungkol sa kaligtasan, basahin mo muna itong unang Timoteo 2:9 hanggang 14. Babasahin natin uli mga kapatid. No? Ay diniktan lang natin sa 11 hanggang 14 para hindi na masyadong mahaba. So Ate Ganda, sana makarating sa iyo ito ang ating babasahin. Makita mo sana ito para mabasa mo dyan sa Biblia mo. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Okay? Ang babae daw ay mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ang ginawa mo, Ate Ganda, hindi ka nagpapasakop sa simbahan. Tinutuligsa mo pa ang aral ng simbahan. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang mga babae ay magturo. Ano daw? Hindi ko ipinahihintulot na ang mga babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ano ang reason ni St. Paul dito? Sa 13, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. Kaya hindi maaari na pangunahan mo, Ate Ganda, ang turo ng simbahan pagdating sa kaligtasan. Okay? So, bilang isang Katoliko, sister, or Ate Ganda, bilang isang Katoliko, obligasyon po natin, mga Katoliko, ang magpasakop sa mga namuno sa atin, makinig sa kanila. Yan po ang turo ng Biblia. Okay, basahin natin ha. Dito sa Hebreo 13:17. Ito po ang turo niyang mga apostol. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Yan. Sila'y nangangalaga sa inyo. Okay, nangangalaga sa atin ang simbahan. At mananagot sila sa Diyos sa gagawing ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi makakabuti sa inyo. So, inoobliga po tayo ng Diyos, Ate Ganda, sister, na magpasakop sa simbahan.
Dahil yung action po natin, yun po ang magiging basihan ng mga kaparian. No? Para sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Dahil kung hindi, sabi ni San Pablo dito, hindi makakabuti sa inyo. Yun ang sinabi ni St. Paul. No? Pero kapag ginawa natin ang pagpasakop sa simbahan, sabi niya, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Magagalak ang mga kaparian, ang ating mga kaobispuhan. So sana makita mo ito, Sister Ganda, no? Sister. Makita mo sana itong aking pagtatama sa iyo kasi isa ka palang Katoliko eh. Ang dapat mong gawin, magpasakop, magpaturo. Hindi mo dapat ikontra ang sarili mo sa simbahan. No? Kasi yan po ay pagmamayabang, pagmamalaki sa sarili. Nakabasa ka lang ng Biblia, akala mo ikaw na ang tama. Okay po, sister, no? Ano bang sabi ng mga apostol? Unang Tesalonica 5:12, ito po ating mababasa. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo. Daw? Igalang ang mga nagpapakahirap sa pamamahal at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. If you really, truly unlove God, sister, according sa mga sinasabi mo na relasyon sa Diyos, igalang mo ang pagpapakahirap ng simbahan sa pamamahala at pagtuturo sa atin, sister, alang-alang sa Panginoon. No? Huwag mo nang isipin yung mga kaparian. Sige, huwag mo na kaming isipin bilang mga kapatid mong Katoliko. But, para sa Diyos, igalang mo ang mga namumuno sa atin. Katoliko ka, di ba? Sabi mo. Pasakop ka po, sister. Pasakop ka sa inang simbahan. Dahil yan po ang kalooban na gusto ng Diyos sa iyo. Hindi yung parang mag-ala propeta ka dyan, magbabasa ka ng Biblia, magpapahayag ka sa social media, tapos kakalabanin mo ang turo ng simbahan pagdating sa kaligtasan. Okay po, sister? Ano pa? Ito, si San Pedro naman, ano naman ang kaniyang paalala sa mga katulad natin, mga miyembro ng simbahan? At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia. Ano daw? Pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia. At kayong lahat magpakumbaba, sister Ganda, magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpala niya ang mababang loob. Sister, no? Kung talagang may pagmamahal ka sa Diyos, magpakumbaba ka. Dahil sinasalungat ng Diyos ang mga matataas ang pride. Yung ginagawa mo, pride yan eh. No? Pride yan. Nakabasa ka lang ng Biblia, akala mo propeta ka na. At kinakalaban mo na ang turo ng simbahan. Kinukontra mo na ang turo ng simbahan. Huwag po ganyan, sister. Kung talagang nagbabasa ka ng Biblia, huwag mong basahin yung mga talata na akala mo pabor sa iyo, hindi mo naman nauunawaan. No? Tandaan mo po yan, sister. Pasakop sa mga namamahala sa atin. Ano pang sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo? Unang Timoteo 5:17. Ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Karapat-dapat mo silang tumanggap ng paggalang, sister. Even nga kabayaran eh. Karapat-dapat po sila, sister. Instead na tuliksain mo ang ating simbahan, nagpapasakop ka sana. Kasi karapat-dapat po silang makatanggap ng ganung uri galing sa atin, sister. No? Di ba, nagbabasa ka ng Biblia? Katoliko kamo ka? So wag mong ilagay sa kompetisyon ang pananampalataya mo sa pananampalataya na itinuturo ng simbahan, sister.
kayabangan po yun. No? At kung talagang mahal mo si Kristo, sundin mo siya. Kasi ano bang sinabi ni Panginoong Kristo sa kanyang sulat? Sa Ebanghelyo ni San Lucas pala, no? Rather. Ano ang sinabi ni Panginoong Kristo sa Ebanghelyo ni San Lucas? Ito po ating mababasa, sister. Lucas 10:16. Ito po ang kanyang sinabi sa kanyang simbahan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Diba mahal mo ang Diyos, sister? Yan pong sinabi niya sa simbahan. Ang sino mang nakikinig sa simbahan. Sister, ang sino daw na makikinig sa simbahan sa kanyang mga alagad ay kay Jesus nakikinig. At sa Diyos Ama. At kung sino mang hindi nakikinig sa simbahan, hindi nakikinig kay Jesus at hindi nakikinig sa Diyos Ama. Akala ko ba mahal mo ang Diyos? Akala ko mahal mo ang Panginoong Kristo, sister? Bakit hindi mo masunod-sunod? Ang kanyang napaka-simpleng instruction, makinig sa simbahan, makinig sa kanyang mga alagad. Ano ba ang turo ng simbahan pagdating sa kaligtasan? Hindi ba makapagligtas ang relihiyon na itinatag ni Kristo? Basahin natin ano ang pahayag ng simbahan. Kasi sabi ni Panginoong Kristo, ang nakikinig sa simbahan, nakikinig sa Diyos. Anong sinabi ng simbahan, sister? Basahin natin, sister. Sa CCC 846, ano ang sabi ng simbahan? May article po ito na outside of the Catholic Church, there is no salvation. Outside of the Catholic Church, sister, na iyong kinabibilangan, there is no salvation. Bakit mo sasabihin na hindi makakapagligtas ang simbahan o ang relihiyon na iyong kinagisnan? Paano yan ngayon, sister? Ang sabi ni Panginoong Kristo, makinig sa simbahan. Paano mo ngayon yan babaliin? Sister, ano ngayon ang magiging tugon mo dyan? No? Kung makita mo itong aking pong pagtatama sa iyo. Nung una, tinuligsa ako yung sinabi mo kasi akala ko bonagin ka. Pero dahil klinaro mo, nagpakilala ka na isa kang Katoliko, now, tuturuan naman kita sa tamang asal bilang isang Katoliko. Ni hindi nga kayo pinapasalita ni San Pablo, no? Over the church. Ang gusto ni San Pablo sa inyo, ang gusto ng Diyos sa inyo, manahimik kayo, magpasakop kayo, magpakumbaba kayo before the church. Hindi yung pangungunahan ninyo ang simbahan kung ano ang tama at kung ano ang doktrina ng kaligtasan. Hindi po ganun, sister. No? Sabi ng simbahan, outside the Catholic Church, there is no salvation. Yan ang sabi ng simbahan. Ang sinabi ni Panginoong Kristo, ang nakikinig sa inyo, meaning sa simbahan, ay nakikinig sa akin at nakikinig sa Ama na nagsugo sa akin. Akala ko ba mahal mo ang Diyos? Bakit hindi mo kayang pakinggan ang simbahan, ang turo ng simbahan, sister? Ngayon, ano ang sabi ni Panginoong Kristo sa mga ayaw makinig sa simbahan? Diba gusto mo kaligtasan? O ano ngayon ang gusto ng Panginoong Kristo sa mga ayaw makinig sa simbahan na kanyang isinugo? Basahin natin, sister, sa Mateo 10:14-15. At sana makita mo ito, matauhan ka sana, sister. Anong sinabi dito ni Panginoong Kristo? At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang ilang alikabok sa inyong mga paa. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Napakasaklap po, sister. Napakasaklap ang dadanasin ng mga taong ayaw makinig sa turo ng simbahan. Anong sabi ni Panginoong Kristo? Kapag hindi kayo pinakinggan ng tahanan o bayan, umalis kayo roon, ipagpag nyo ang inyong mga paa. Dahil pagdating sa huling panahon,
ay higit na parusa ang kanilang tatanggapin kaysa parusang natanggap ng taga Sodoma at Gomora. Kung alam mo, sister, ano ang nangyari sa Sodoma at Gomora, matakot ka. Dahil ang bayang iyon, pinaulanan ng Diyos ng apoy. Mga asupre na apoy. Sinunog ang bayan na iyon. Winasak sa pamamagitan ng mga batong apoy galing po sa kalawakan. Sabi ni Panginoong Jesucristo, higit pa doon ang dadaranasin mo kapag hindi mo pinapakinggan ang simbahan. Anong sinasabi mong hindi makakapagligtas ang simbahan, ang relihiyon? Anong sinasabi mo? Hindi yan ang turo ng simbahan. Ang turo ng simbahan, outside of your religion, kasi Katoliko ka, outside of your religion, the one Holy Catholic Apostolic Church, there is no salvation. Tapos sasabihin mong hindi makakapagligtas ang simbahan. Okay po, sister. At wag mo pong bigyan ng maling explanation ang salitang relihiyon. Relihiyon is not about your works. It's not about you. No? Religion means relationship. Hindi po yung sinasabi mong gawa. Kaya gagawa ka na lang, tapos yun ang relihiyon. Hindi po. Religion means relationship to God. Kaya nga, mali yung sinabi mo na hindi makapagligtas ang relation. Kasi pag sinabi mong relation, yan po ay, pag sinabi mong religion, it talks about relationship. And that relationship, no, to God, makikita mo lang yan sa simbahan. Kasi andun po ang 7 sakramento na inilagay ni Kristo. Andun ang binyag. Andun ang kumpisalan. Andun ang pagtanggap sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang iba pang 4 na sakramento. Nandun po sa simbahan. Doon po makitatagpuan ang tunay na relasyon sa Diyos. Wala po sa labas ng simbahan. Yan po ang point. Outside of the Catholic Church, there is no salvation. Because tawag dito yung the sacrament na itinatag ng Panginoong Jesucristo ay inilagay niya sa loob ng simbahan, hindi sa labas ng simbahan, sister. Yan po ang magliligtas sa atin. Grasya po ng Diyos yun ay binigay sa atin para makalapit tayo sa Kanya. Maunawahan mo yan sana, sister. Kaya yung sinabi sa James 2:26-27 na ang tunay na relihiyon ay ito. Pagkakawang gawa. It talks about your relationship, ang iyong pong pagtanggap sa kautusan ni Kristo na ano? Ang magbigay at magpakahirap para sa iba ay doon mo ginawa sa ating Panginoon. Yun po ang relasyon. Yun po ang religion, sister, relation. Hindi po yung sinasabi mong ikaw gawa mo. Mali po yun. Mali po ang paggamit sa term. No? Religion means relation. Relasyon mo sa Diyos. At isa dyan, ang makinig sa kanyang simbahan, sister. Yan po ang tunay na relasyon. At again, wag mong sabihin, sister, na hindi po makakapagligtas ang simbahan. Wag na wag mo pong sasabihin yan. Dahil ang sinabi ni Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik, ililigtas niya ang kanyang simbahan. Paano kung wala ka sa kanyang simbahan? Paano ka maililigtas? Tandaan mo po yan palagi, sister. Sana makarating ito sa iyo. At panghuli, uulitin ko ano ang role mo sa simbahan, sister. Hindi para magmayabang, hindi para magpakapropeta, kundi manahimik at magpasakop. Basahin natin muli ang sinabi ni St. Paul. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtim at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagpapakasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik.
That is the very role na gusto ng Diyos sa iyo po, sister. Wala pong problema kung gusto mong tumulong sa church. You are welcome. Kung gusto mo talaga magpahayag salita ng Diyos, okay lang po yun. Pero hindi maaari na pangungunahan mo, kukontrahin mo ang turo ng simbahan. Manahimik ka na lamang kung yan ang paraan mo ng pagpapahayag sa salita ng Diyos. Again, sister, I pray na sana umabot sa iyo ang video na ito at sana maliwanagan ka, no? Na hindi dapat tuligsain ang turo ng simbahan. Dapat ikaw bilang mananampalataya magpasakop at magtiwala sa ating inang simbahan. Dahil yan ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Diyan niya itinatag ang mga paraan para sa ating kaligtasan po, sister. So sana makaabot ito sa iyo para makita mo kung ano ang dapat mong malaman, no? Sana pag nakita mo ito, sana mabago ang pag-iisip mo at humingi ka ng tawad sa Diyos, humingi ka ng tawad sa simbahan. Dahil yung ginawa mo na iyan ay isang kalapastangan sa salita ng Diyos at sa inang simbahan. Yan lamang po mga kapatid. Naway marami din po kayong natutunan sa atin pong pagtatama sa ating kapatid na ngayon po ay dahan-dahang humihiwalay sa katuruan po ng simbahan. God bless po sa ating lahat.